Yun, ang magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa mga PDTV. Ngayon ito, pagkwentuhan naman natin ngayon, itong nangyayaring pinagtatawanan ngayon yung mga taga Department of Tourism natin dahil sa pagkakamali na ginastusan. So pagkakamaling pagwawaldas ng pera. So bakit natin nasabing pagwawaldas ng pera? Siyempre, project ng gobyerno yan. So, sablay yung pagkakagawa. So, ulitin na naman yan. So, ginastosan na yan. Siyempre, hindi na pwedeng ipaskil yan dahil nga mali. So, gumastos. So, gagastos uli. So, pag-aaksaya na naman ng pera ng taong bayan. So, ano ba tong pagkakamali ng gobyerno na pinagtatawanan sila? So, ito daw po yung sinasabi nga mukhang nailipat ng araw yung hagdan-hagdan pala yan ba natin. So, hindi na siya kumbaga nailipat na sa Benguet. So wala na siya dun sa dating yang kumbaga sa original place niya na sa I think sa Ifugao yata to. So nailipat daw. So panoorin natin tong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Maka PDTV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, wala namang pumbayad dyan. Kaya palike na rin po pala. So pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Umani ng samut-saring reaksyon sa social media ang advertisement ng Department of Tourism sa NAIA Terminal 4. Dahil yan sa hindi sinasadyang pagkakalipat sa Banawe Rice Terraces. Pero mo sa airport pa nagkamali ha. Eh paano ko yung mga turista nga, sabihin natin mga banyaga, mga foreign tourists natin, pupunta dyan sa Rice Terraces na yan, tapos nakikita nila mukhang mali yung address o mali yung lugar. Tapos pagpunta ron, hindi pala doon nakalagay yung rice terraces natin. So, madidismaya. So, imbis na makakuha tayo ng mga foreign tourists, kumbaga mapasaya natin sila, pagkakadismaya yung kailang makukuha. So, masamang ano naman yan, hindi naman magandang, sabihin natin, hindi na naman magandang makukuha ang feedback ng ating bansa. Kasi nga, siyempre may kikwento nila na doon sa Pilipinas yung rice terrace na nalipat na pala, hindi na pala doon sa lugar na yon. So parang nakabudol tayo. So ganun yung magiging impression ng mga foreign tourists natin. So talagang parang di ba, nakakahiya para sa kung ikaw ay simpleng mamayang Pilipino or diyan ka nagtatrabaho sa NAIA tapos tatanungin ka ng mga foreign tourists, medyo nakakaya sagutin dahil nga gobyerno mismo nagpagawa, mali pa. Sa Benguet, saksi si Nico Wahe. Tinaguri ang National Cultural Treasure ng Pilipinas at 8th Wonder of the World. Yan ang Banawe Rice Terraces na last time we checked nasa Ifugao Province. Pero bakit parang nalipat na raw? Sa billboard advertisement kasi... Biruin mo, di ba? Pinag-aralan yung, I think elementary pa lang tayo, pinag-aaralan na yung 8 Wonders of the World. So kasama po dyan yung hagdan-hagdan palayan natin, yung Banawe Rice Terraces na yan. So nasa Ifugao yan. So paano nagkamali yung mga taga-gobyerno na, siyempre, ano yan may mga proposal yan, may mga, sabihin natin mga, may mga proposal yan na sabihin natin ipapa-approve pa. So, from dun sa gumawa, sa nag-request, is gumawa, sa nagpagawa, pati sa mga approving, sabihin natin, official, hindi nila na-check, hindi nila nakita, na mali na pala yung ginawa or yung sinubmit nila. Di ba? Parang nakakadismaya. Hindi natin alam kung ito ba sinadya o talagang hindi nila alam. Kasi napaka-imposibleng hindi nila alam na matagal nang pinag-aaralan yan. Nasaan natin yan? Nasa kasaysayan natin yan. Nasa 8 Wonders of the World nga yan . So, cultural heritage yan. So, alam, kahit nga yata mga bata, nasa elementary, alam yan. Samantalang yung mga nasa gobyerno natin na hindi nila alam na nasa Ifugao pala yan. So, anong klaseng kalokohan tong ginawa nila na mukhang nag-aksaya talaga. So, yun ang mangyayari dyan. Parang inaksaya talaga yung pera ng taong bayan.
ng Department of Tourism sa NAIA Terminal 4, pinagmamalaki ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe na nasa Benguet umano. Ang post kaugnay niyan, viral at umani ng komento. Buti raw at lumipat para mas madaling mapuntahan. Sabi ng isa, kaya pala hirap siyang makita, nalipat na pala. O baka naman daw may Benguet branch. May di rin... Okay nga naman, baka nga naman di ba, may isa pang rice terraces. Pero alam ko meron pang iba, pero hindi ganyan kalaki. Pero yun nga, baka nga naman daw nalipat. So, tulad niyan, ginagawa na silang kakatuwa. So, nagiging kengkoy sila rito. Di ba? Na supposedly sila yung mas nakakaalam. Sila pa yung nagiging mas kengkoy. Sila pa yung nagbibigay ng maling impormasyon. Tapos, ano mangyayari dito? Magsosorry lang. Na sasabihin, papalitan lang. Paano naman yung ginastos? Di ba? Dapat yan may managot. Hindi pwedeng nagkamali sila, sorry lang. Sabihin is honest mistake lang or sabihin natin nagkaroon lang ng typographical error. So parang para po sa akin kasi hindi dapat pagdating sa gobyerno sa mga ganyang bagay, hindi dapat nagkakamali yan. So dapat mabigyan ng sanction yan. Hindi pwedeng palampasin. Dahil hindi naman yan hindi yan maliit na budget. Million pa rin yan sigurado ko. Million ang inabot ng advertisement na yan, tapos magkakamali ng ganyan. Hindi na kasi pwedeng yan. Siyempre babaklasin yan, di ba? So hindi naman pwedeng buburahin lang yan, tatakpan lang ng sabi natin ng bond paper, tapos susulatan lang ng ipugaw. So hindi ganun. Ang mangyayari diyan, papalitan yan uli ng bago. So pag pinalitan ng bago yan, siyempre panibagong budget na naman. Maiwasang maalala ang viral ding pagkakamali noon na sa Naga makikita ang Bulkang Mayon. Ayon sa nag-post ng larawan na si Stephen Acabado, ikinagulat niya ang ad dahil minsan na siyang nagsagawa ng pag-aaral kaugnay sa Banawe Rice Terraces bilang archaeologist. Noong una nakita natuwa ako dahil I work in Ifugao. Pero bigla ako nagulat nang nakita ko, bakit Benguet? Bit frustrating. UNESCO World Heritage Site. But hindi natin alam or hindi accurate yung location information. Sinend niya ito sa kasamang si Marlon Martin na nagkataong Chief Operating Officer ng Save the Ifugao Terraces Movement. Nagpropromote ng tourism, baka may napunta na nga ng Benguet na mag-aanap ng Banawe Rice Terraces, no? Kawawa naman yung turista. Si Marlon na rin daw ang nag-send ng larawan. Di ba? Madidismaya lang yung foreigner. Pagdating sa Benguet, asan dito yung rice terraces? Siyempre English, siyempre. Alam naman Tagalog yung sasabihin ng foreigner doon. Siyempre, tatagalogin lang natin. So, magtatanong where's the rice terraces? I thought the rice terraces in Benguet. Parang ganun, di ba? So, nakakahiya na siyempre gumastos na yung mga foreigner na para makita yung rice terraces natin. Tapos, mali pala yung yung kaya napuntahan. So, di ba, sino yung mas magiging kahiya-hiya? Yung DOTR lang ba? Yung sabihin natin, yung nagpaskil lang ba? Gumawa? Hindi. Buong Pilipinas ang nakakahiya. Buong Pilipino, especially yung government natin na supposedly, sila yung mas nakakaalam, sila yung mas accurate dapat yung kanilang mga information. Siyempre, kaya nga Department of Tourism, di ba? Ang part ng turismo natin yung rice terraces natin na yan. Kasama yan sa heritage cultural natin. Tapos Department of Tourism hindi alam kung saan. Nakakaya talaga. Napakalaking kahihiyan para sa Administrasyong Marcos. Regional Director ng Ifugao Tourism. Dahilan para mai-report ito sa main office ng Tourism Department. Tuluyan ng tinanggal ang advertisement. Hindi naman na ngayon lang yun Ang tagal na yun I think 3 times kaya nyo. Every now and then magkakamali. Correct nila bago nila ilabas. Accountability rin ng mga officials natin. Kahit pasabihin natin may contractor na gumawa niyan, di ba? Pero look out nila yon. Wala pang binibigay. Correct. Look out dapat nila yun kasi sila yung magbibigay ng proposal muna or sabihin natin ganito, proposal ng gumawa. Siyempre, i-check nila kung tama yung mga detalye. Tama ba yung address? Tama ba yung location? Ibig sabihin, may kapabayaan na nangyari. So, dapat yan, accountable dapat doon yung nagpagawa niyan, yung nag-check niyan, yung nag-release ng budget. So, dapat yung imbestigahan ng maayos. Kasi, kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi lang naman po
libo yung budget niyan. Million yan, sigurado ako. Million considering government magpapagawa. Siyempre, alam naman natin kapag may project, may kikitang kabuhayan diyan. So talagang dapat yan may managot at sila diyan hindi na maulit yung ganyan mga bagay na nakakaya. Buti sana kung ano lang yan, kung local lang yan, kahit paano baka pwede mong palampasin. International nasa NAIA. Buti sana kung puro Pilipino lang dumadaan dyan. Siyempre may mga foreign national na dumadaan dyan na kahit paano gusto rin nila makapamasyal o makita yung ng in person yung price terraces natin. Tapos ganyan, dismaya yung makukuha nila. So, imbis na makatulong, parang nakasama pa yung advertisement na yan. Bigay na pahayag ang Department of Tourism sa advertisement na bahagi ng Love the Philippines campaign. Para sa GMA Integrated News, Nico. Yon, Pangulong Marcos, yung mga tao po natin nagkakalat na po. Baka pwede nyo naman kalampagin. Medyo parang simpleng bagay na lang yung gagawin. Nagkakamali pa. Mukhang hindi yata kayo nire-respeto ng mga kawani po ng gobyerno natin ngayon dahil mukhang baka sinasadya na siguro yan kasi nga napakaliit na pagkakamali nagresulta ng malaking epekto po sa atin yan. Biruin niyo po, lugar na lang ng natural heritage natin, hindi pa alam kung nasaan. Considering tourism yung kailang hinahawakan. So nagkakamali pa. So baka pwede naman po Pangulong Marcos medyo kantiin nyo naman. Huwag niyo po sanang babying yung mga virus na nagkakalat po ng pagkakamali sa inyong administrasyon. Kasi sa inyo rin po pumuputok yung mga ganyang klaseng problema. Kayo po yung mapupulaan dahil kayo po yung kanilang pinaka-boss diyan. So yun po ang pakiusap lang po namin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.